Okay, I want to start my message with a question, mga kapatid. As Christians, okay, lahat naman tayo dito Christians po, no? Meron pa bang hindi nakakatanggap sa Panginoon dito sa lugar na ito? Wala naman? Have we all prayed the prayer of acceptance? Yes? Yes, okay. Here's my question. As Christians that live in this day and age, do we still see God or hear from Him? Yes? Okay. Because we live in times where one cannot clearly define a person's gender anymore. Do you agree with me? May nakita akong post sa social media, no? May isang bata na may isang parang discussion or argument na, can you please define what a woman is? Di ba? And kung titignan mo, kung papakinggan mo, ikaw, tanungin kita, what is your definition of a woman? Okay. Madali lang naman kung akong tatanungin mo, kahit siguro si Miggy, I can ask him that question and he could easily come up with an answer. Pero ngayon, dito sa discussion na to, na parang nasa college, hindi nila masagot-sagot. Sabi, what is a woman? Sabi nung college student, is this a trick question? Sabi, no, it is not a trick question. I'm asking you, how do you define a woman? Parang ganun. Tapos nagkakagulo na. Di ba? Imagine, at this day and age, nagkakagulo sila sa tanong, what is a woman? Bakit? Because they cannot define a woman as somebody who has a reproductive system of a woman. Di ba? Ano ang definition ng woman ngayon? If I choose to be a woman, I am a woman. Do you agree with me? Di ba? So nagkakagulo. Bakit? Is this a trick question? Di ba? Parang, ano ba yun, di ba? Pero pag tinanong mo si Miggy, ano ba yung woman, anak? Di pagka wala siyang bird, woman siya. Ganun lang kasimple. Which is ultimately true. Di ba naman, kung lalaki ka, may bird ka. Kung babae ka, wala kang bird. Flower sa'yo. Di ba? But I don't know why is it that in this age, in this day and age, bakit nagkakagulo? We cannot define what a woman is or what a man is. Di ba? Our society has already come to this. Ano pa? Talking about Jesus or the Bible in schools and workplaces is prohibited because they find it offensive, mga kapatid. Can you imagine? You cannot talk about Jesus anymore in schools. Di ba? Bakit? Kasi, wag po kasi baka ma-offend yung other religions, di ba? Self-gratification or self-centeredness is more important now than self-sacrifice. Do you agree? Diba? Kaya nga usong-uso ang mga TikTok ngayon, usong-uso ang mga Instagram. Because nandun tayo sa age na kailangan mong ipakita yung sarili mo, i-advertise yung sarili mo. Wala na yung self-sacrifice. Paano ko nasabing wala na self-sacrifice? Yung mga millennials ba? I don't know, anong generation ba? Pag pumapasok sa trabaho, pag hindi nila nagustuhan yung trabaho o parang feeling nila, parang namamaltrato sila or something, nagki-quit sila kaagad. 'Di ba? Ewan ko, napapansin niyo ba na parang ang mga kabataan or not kabataan, siguro yung generation ngayon, parang wala silang resilience. Madali ba sila mag-quit? Yung bang pag-feeling nila pagka may konting hirap, ayoko dito, hirap naman na ito. Hanap na lang tayo ng iba. Di ba po ba? Di ba po? Ano pa po? There's sickness and disease everywhere. Di ba? Ano yung mga sickness and yung COVID na yan? Before, di ba? Buti na nga lang, wala na ngayon. Pero ang daming mga variants na lumabas niyan. And it took, hundreds, if not thousands, if not 100,000 of lives. Diba? People who are very dear to us. Naalala ko yung doktor ko.
7 years old pa ako, doktor ko na siya. So, her life was taken by COVID, silang mag-asawa. At ang dami pa. Ang dami pang mga tao na kilala ko na namatay dahil namatay dahil sa COVID virus, no? Ano pa po ang masasite natin at this day and age? Alam niyo po ba yung war sa Gaza Strip? Ngayon lang, medyo nag-mellow down na yung mga balita dyan, pero sa totoo lang po, mga kapatid, grabe pa din ang ano dyan. I would not call it a war. It is terrorism. It is terrorism. Why? Because innocent children are being killed. Amen ba? War, kung war yan, there's always rules of engagement pagka-war. Di ba? Sino dito nakabasa na nung ano nga yung book na yon? Art of War. Di ba sabi doon sa Art of War, pagka gegerahin mo ang isang bansa, huwag mong sisirain. Huwag mong sisirain yung bansa. Huwag mong sisirain yung paligid. Bakit? Dahil i-inhabit mo rin yan eh. Gagamitin mo rin yan. Huwag mong sisirain. Number 2, pag ang kalaban mo ay nag-surrender na, di ba? Take him and then after that, show kindness to him. Because eventually or after the war, he might join your community, di ba? And ang last rule of engagement, if kung maiiwasan natin ang war, iwasan natin ang war dahil walang maidudulot na mabuti ang war. Pero ano nakikita natin sa ngayon, di ba? Hindi na war. Wala nang sinusunod na rules of engagement. Terrorism na. Mga civilian, mga inosenteng tao, mga bata, pinapatay. Di ba? Now, tatanungin ko kayo mga kapatid, do we still see God in all of this? Do we still God? Do we still see His presence in this day and age? Diba? Yun po ang ating sasagutin ngayong araw na ito. Because kung ikaw Kristiyano, diba? Tanungin kita, how can we be thankful and trust God when we are surrounded by these kinds of things, these kinds of events, diba? We have been through many injustices. Yung pagpatay dyan sa mga inosente, that's injustice, di ba? And ask God, why won't He step in and do something? He could have corrected it with just His will. Di ba po ba? Kasi sa Old Testament, kung nabasa natin yung Old Testament, talagang pag nag-intervene siya, talagang, di ba? Gagawin niya yun eh, kasi kaya niya. Sa tingin niyo ba, sa ngayon, hindi niya na kaya yun? Kaya pa rin niya, di ba? Amen, because He is all-powerful. Pero bakit kaya hindi nangyayari, di ba? The Lord encourages us in John 16:33. Sinabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Isn't it reassuring, mga kapatid, to know that God has overcome the world? Di ba? This passage reassures us that God is in control, mga kapatid. Kahit na nangyayari itong mga ganitong bagay sa ating mundo, John 16:33 tells us that God is in control because He has overcome. But, kapatid, take note, it doesn't deny the fact that as Christians, we will experience tribulations. It is part of being a Christian. I promise you, kapatid, you will go through trials. Amen? But praise God, we have something to look forward to after all of this. For the Lord has overcome the world. Amen po ba? Okay. Icebreaker muna, no? Kasi parang medyo seryoso yung to. Sino dito ang mga mahilig manood ng Netflix? Siyempre. Lalo na mainit sa labas. Doon lang tayo sa bahay, di ba? Baka ma-heat stroke tayo. Okay, isa ako doon sa mga mahilig manood ng Netflix. Sino dito? Sino sa inyo ang nakapanood na ng isang movie na
may tema siya na parang outer space. Yan. May mga astronauts. Sino? Sige nga. Magbigay nga kayo ng isang movie na tungkol sa outer space or tungkol sa mga astronauts. Apollo 13. Sakto. Ano ba? Star Wars. Pwede. Ano pa? The Red Planet. Di ba? Marami. Ang dami. Anong napapansin niyo po dun sa mga movies na ito? Bukod sa may mga astronaut. May astronaut, tas ano yung nasa Earth? Dalawang grupo yan eh. Isang grupo na pupunta sa outer space at isang grupo na may iwan. Tama po ba? Ano yung grupo na may iwan? Yun yung tinatawag nilang control base or communication base. Tama po ba? Doon sa sinabi ni Pastor Orly, yung Apollo 13, yun actually, sakto yun talaga po yung aking example ngayon, di ba? Ang common dito sa mga ganitong klaseng movies is they have constant communication with control base. In the case of Apollo 13, they call it what? Kung naalala nyo, mission control. Di ba? So lahat ng mga expedition sa ibang planeta or sa outer space, lagi merong some kind of communication base, or in this case, sa Apollo 13, tinatawag nilang mission control. Ngayon, dito sa Apollo 13, kung hindi nyo pa napapanood, meron silang may eksena doon na yung mga astronaut, they're just going to their simple routine, may task sila na parang i-pressurize nila with oxygen yung isang vessel. And then, suddenly, mayroong biglang sumabog doon sa ship nila. So, okay, sumabog yon, narinig nila, and immediately, narinig din ng mission control yon. Diba? Because ang mission control is nakamonitor sa operations niya sa taas 24/7. Hindi natutulog yan, shifting yan, diba? And mission control is composed of not just ordinary people. Mission control, merong mga scientist dyan, may physicist dyan. Lahat na yata ng pinakamatalinong tao sa buong mundo dinadala dyan sa mission control just to communicate and just to aid the astronauts in their operation sa outer space. Amen po ba? So, dun sa ating movie na Apollo 13, nung may sumabog dun sa ship, di ba? Immediately, on board na kaagad yung mga experts, they were on it as fast as humanly possible, di ba? Amen po ba? So, yung isipin po natin yung illustration ngayon, compare natin as Christians, di ba? Sino po ang ating mission control? Sino po? Meron po ba tayong mission control? Sino po? Si God. Do you agree that God is our mission control? Okay. As Christians, God is our mission control. And as we go through life and something bad happens to us, then who is there to see us through? Di ba God? Because God is watching us 24/7. And you know what? He is better equipped than those experts in mission control. Mas better equipped si God kesa doon, kumpara doon, di ba? Ngayon, this is the ideal scenario, di ba? This is how it should be. Now, I'm gonna ask you again, mga kapatid. In a time like this, sino sa inyo, I know naman, lahat naman tayo, dumaan tayo there's a period in our life na talagang narattle tayo dahil may isang bagay na nangyari, no? May masamang bagay na nangyari. When we call to God, kapatid, ito na. Did He answer? Okay? Some of us said yes. But some of us are quiet. Diba? Merong mga times, mga kapatid, na may pinagdadaanan tayo, and as we pray, as we seek God, as we seek His aid, parang absent siya. I know most of you can relate to this, if not all. Parang, Lord,
Hindi mo ba nakita, Panginoon, sa buhay ko, may sumabog na ship? May sumabog na. And inside my heart, I'm already screaming for help. Diba? Pero bakit sometimes that when we pray, parang nakaharap lang tayo sa pader? Diba? I'm not saying all of you, diba? Pero most of you, ganun siguro ang parang, Lord, nasaan ka ba? Sa panahong yun, diba? Don't you wish sometimes that we had mission control na lang? Diba? At least, mission control, they communicate with us whenever we are in a mess. And because we can actually talk to each other. Pupunta ka lang dun sa kung ano mang radyo yun or something. Mission control. I need assistance. I need this. I need that. Mission control, sasagot siya kaagad. Amen po ba? Because why? Because we don't hear from God at all sometimes. And we need Him, especially when we need Him now or as soon as possible. Diba? And one might even find it more frustrating that in church, we have been studying the Word of God for the longest time. And we say things that are biblically true naman. Tama po ba? That God loves us and God is aware of our circumstances. And He even knows when a sparrow falls. And He knows the number of hair on your head. Sabi yan sa Matthew 10 verse 29. In other words, mga kapatid, God knows everything about us, every minute detail about us. Alam nga niya yung bilang ng buhok mo. Di ba? He is all-knowing. But why is it that, di ba, may mga times na gano'n na nangyayari. Alam pala ni Lord na gano'n nangyayari. I'm pretty sure He knows about the children being slaughtered in Gaza Strip. Where was God during the COVID outbreak, di ba? We were all in the situation when we literally, desperately asked God for help, di ba? When we needed a response from the mission control. Pero bakit? Why don't we hear more clearly from God? Yun ang gusto kong ibato na tanong sa inyo. Because I know you can relate to this. Why don't we see miraculous acts or divine interventions like we do in the Old Testament? Di ba sa Old Testament, pagka binasa mo yun, talagang divine intervention, walang ginagawa yung tao. Talagang si God lang yun. Ini-split niya yung sea kung gusto niya. Di ba? He will move mountains. He can make you walk on water if He wants to, which are all humanly impossible to do. Diba? But in the Old Testament, ang daming ganyan. Amen po ba? In other words, He can do it if He's willing to do it. Yun po ang ating sasagutin. Bakit ba? Mga kapatid. I'll be honest and tell you that I don't have the answer also. Diba? Kasi, tanong ko din yan sa sarili ko sometimes, diba? So, being a Christian, yung struggle talagang kasama po yan. Pero tanong ko din yan, bakit ganun? Sometimes, I feel like God is hidden. Di ba? But I assure you this morning, kapatid, na lahat ng mga katanungan natin, nasaan ang sagot? Nasa Word of God. Amen po ba? And that assures us, di ba? Amen? Okay, let's move on. Okay. Let me begin by talking about common grace. Okay. Alam niyo ba kung ano ang grace? Grace is what? It is an undeserved favor. Tama po ba? What is common grace then? Common grace is God's grace for everyone. I get that? For all. What do I mean that it is God's grace for all? What I mean is, whether you are a believer or not, di ba, this common grace is available to you.
it is the blessing that God gives to both Christians and non-Christians. In other words, He gave this to all humanity. Psalm 145 verse 9 says, "The Lord is good to all. He has compassion on all He has made." God loves everyone and has compassion on all. Did the passage say, God loves those who believe Him? God loves those who do good works? God loves those who received Him? No. Sabi, the Lord is good to all. God loves everyone and has compassion on all. Most of us think that God's intervention is limited only to those who are believers, to those who are Christians. Di ba? Pero yung common grace, available yan sa lahat. Like for example, bibigyan ko kayo ng isang example ng common grace, di ba? Pag ikaw, meron kang isang hawak na buto at dinrap mo yan sa ground, anong mangyayari dun sa buto na yun? Pag naulanan yan, pag naarawan yan, tutubo yan at magiging puno. Yung puno na yan, magiging shade sa ulo mo at magbibigay ng prutas sa'yo para mabusog ka pagka kinailangan mo ng prutas niya, no? Because God sends rain, sunshine, and minerals to the soil, which is available to everyone. Kaya mga kapatid, lalo na dito, yung mga may hilig, magtanim, mga plantitos, mga plantitas, okay? Pag nangamatay yung inyong mga halaman at mga nangalanta, huwag niyong isipin na masama kayong tao. Di ba? Bakit nalanta itong aking halaman? Di ba? Masamang tao ba ako? Kasi yung common grace, lahat yan, available yan sa lahat, di ba? Pero kung pati naman yung cactus nalanta, may problema ka na. Kung na talaga yung may problema nun, di ba? This is what you call the gift of agriculture. Another example of common grace is scientific discoveries. Di ba? Scientific discoveries, critical thinking, making hypothesis. Ito na lang mga aircon dito sa ating sanctuary. This is a common gift that was given to us by God. Ginamit niya ang isang tao para mag-imbento ng aircon. Para kahit na mainit sa labas, kahit na umabot ng 50 sa labas, makakapag-coat pa rin tayo sa loob sanctuary. Di ba po ba? Kasi, thank God kasi merong isang tao na binigyan niya ng wisdom mag-imbento ng air conditioning system para mapalamig ang lugar na ganito. Amen ba? Critical thinking. Ano pa ang common gift na binigay sa atin ng Panginoon is making hypothesis. 'Di ba? Ibig sabihin, making hypothesis is trying to predict the outcome of something, 'di ba? Lahat naman tayo dito dumaan sa scientific method, 'di ba? Naalala niyo po ba 'yon? Naalala ko pa 'yon kasi subject nila yun sa science. 'Di ba? Yung scientific process is you identify the problem and then you make hypothesis, 'di ba? Hypothesis is sasagutin mo kung bakit ganon. Pero out of this common grace, may ability ka to predict. And then after that, yung conclusion mo, titignan mo kung tama ba yung conclusion mo, kung align ba siya sa hypothesis, di ba? This is also a gift from God. Ano pa? Di ba? Next slide, please. Yan, makikita nyo po. Ano po nakikita natin dyan? Makikita po natin yung field na punong-puno ng mga crops. O tapos, ano ba yun? Molecules. Yan, gift sa atin. Si Albert Einstein, di ba? Isang genius na maraming na formulate marami siyang, he came up with a lot of theorems, theory, di ba? Tapos, also the gift of music, di ba? Itong sound system natin. Kung walang sound system, maririnig nyo ba ako doon sa likod? Ano pa? Mathematics. Yan, ano pa? Yung bridges, structures, even yung communication. Di ba? Mga cellphones.
Dati-dati, naalala ko pa, naabutan ko pa, no? Pagka tatawag ka sa isang tao, kailangan meron kayong telepono sa bahay na yung dinadial pa na gano'n. Meron pa siyang analog, di ba? Tapos hindi lahat ng bahay may ganun. Like sa amin, sa Concepcion, wala pang ganun. So, ang ginagawa ko, para kung kunyari, tatawag ako sa friends ko, pupunta pa ako sa tindahan para magbigay ng 2 piso kada minuto, di ba? Para lang makatawag ka. Tapos, after that, nag-evolve, nagkaroon ng mga pagers and beepers. Sino dito ang inabutan yung pagers and beepers? Ulong nagtataas ng kamay, maniwala ako sa inyo. Hindi nyo inabot yung pager tsaka mga beeper? Di ba? Yan, inabot ko yan. Easy call, pocket bell, di ba? O ano pa, after ng mga pagers and beepers, lumabas yung unang maliit na wireless phone that you can use to text. Kasi nung lumabas yung wireless phone, yung unang labas ng mga wireless phones, hindi ka pwede mag-text eh. Pwede ka lang you have the liberty to call kahit saan, kahit wala kang wired telephone. Pero you can do it. Tapos malalaki yun. Kunyari, ito yung handset, meron kang dala dito na yung base niya, di ba? Ganun kalaki yung mga cellphone noon. Tapos, after that, nag-evolve ka agad. Lumabas yung unang-unang cellphone na pwede ka mag-text. Ano yun? Nokia 5110. Yan, di ba? So, may 5110 na. Kumbaga, nung nag-start ka mag-text, nag-text ako, na-receive niya. Di ba? Ngayon, hindi ka na kailangan tumawag kung may gusto kang ipaabot na mensahe. Pwede ka na lang mag-text. Dati tatawag ka pa sa operator ng Easy Call tsaka Pocket Bell para sabihin, I love you. Di ba? Tapos nahihiya ka pa dun sa operator. Ano pong message niyo, sir? Miss you, love you. Di ba? Yung mga ganun. Nahihiya-hiya ka pa kasi ang cheesy mo, di ba? Nahihiya ka dun sa operator. Pero ngayon, nung lumabas na yung Nokia 5110, hindi ka na kailangan mahiya kasi magte-text ka na lang. Amen po ba? And then, nag-evolve na naman yan. Nag-evolve siya dun sa telepono na walang antena. O, anong telepono yon? Nokia 3210. Di ba? Sino dito nagkaroon ng Nokia 3210? Yes. Yan, di ba? Yan ang unang-unang telepono na walang antena. Di ba? Tapos, ang ganda ng kanyang design. Kasi, napaka-sleek niya. Ang sarap sa kamay, di ba? Parang nga lang sabon. Pero, ang ganda ng tapos nakakabili ka pa ng mga casing, di ba? So, yan, nag-evolve na. Tapos, ano na ngayon lumabas? So, yan na, tuloy-tuloy na evolution na. Lumabas na yung mga iPhone, lumabas na yung, may BlackBerry pa nga, ganun. Tapos, hanggang sa, yung next level is internet na. Di ba? Dati, pag tumatawag ka sa telepono mo, local lang. Kung gusto mong tumawag sa mga kamag-anak mo sa ibang bansa, kailangan mo mag-long distance call. Di ba? Na laging sinasabi mo sa operator, collect call po. Kasi gusto mo yung tinatawagan mo magbayad, no? Pero ngayon, nung nagkaroon, the dawn of internet, pagka tumatawag ka, Facebook Messenger na lang, Viber na lang. Pwede kang tumawag kahit saan parte ng mundo, at hindi lang yon, video call pa. Di ba? Kaya ngayon, hindi ka magtataka kung bakit maraming mga single ngayon na may mga ka-LDR na mga foreigner. Kasi ang dali-dali na lang ngayon makipag-usap sa tao sa ibang bansa. Di ba? Yan pa, yung social media na yan, di ba? So, very convenient na ngayon. Sabi ko nga, grabe, kung businessman ka ngayon, ang dali-dali na lang kumita ng pera. You can even make money without spending a single cent. Ano ginagawa nila? Nag-a-advertise lang sila ng mga products na hindi naman kanila, hindi naman nila pinamuhunanan, pero parang middleman ka lang. Di ba? Nakakagawa sila ng pera, nakaupo lang, di ba?
Kaya nga hindi ako naniniwala, mga kapatid, lalo na if you live in an era like this, na maghihirap ka pa eh. Di ba? Kasi kung gusto mo magkapera, hanapin mo lang. Di ba? Pag hindi ka pa rin nagkapera, isa lang problema, it's either tamad ka or hindi mo ginagamit yung isip mo. Which is sad. Because we are created by God as thinkers. Di ba? This is what separates us from all of His creations. Di ba? Tayo lang yung nakakapag-analytic thinking, tayo lang yung nakakagawa ng hypothesis, tayo lang nakakapag-communicate ng mga ideas natin sa ibang tao. That sets us apart from all His other creations. Amen po ba? Ito pa, common gift, di ba? Last week lang, may project si Miggy, yung aking bunso. No? Meron kasi silang play. Now, he was assigned to make yung para bang poste na may direction na ganun. Okay. So, tama-tama, tumawag sa akin si Blanca, sabi niya, Ani, gawa mo nga si Miggy ng ganito, nag-send siya sa akin ng picture na may poste, ganun. Di ako naman sa shop, hagilap ako, ano kayang pwedeng gamitin? Nakakita ako ng plywood, tapos nakakita ako ng pakalat-kalat doon na bilog na plywood. Sabi ko, Ramir, yung karpintero ko doon sa shop. Gawin mo nga ito. Pinakita ko yung picture, gawin mo. Tapos nung nandun na siya sa workbench, sabi ko, ina-expect ko madali lang kasi bilog lang na base, tapos may nakatusok na poste sa gitna. No? Sabi ko, ba't hindi ka pa nagsisimula? Pakamot-kamot siya. Ba't hindi pa sinisimulan yan? Sabi ko, kanina ka pa dyan. Sabi ko, ganun. Sir, hindi ko mahanap yung center ng circle eh. Pambihira ka, sabi ko. Ikaw nga nag-cut niyan bilog eh. Mas mahirap pa nga i-cut yan ng bilog. Tapos hindi mo mahanap yung center. Ba't mo hinanap yung center? Doon ko po sana, sir, ilalagay sa gitna yung pole. Di sabi ko, ganito lang yan. Di ako naman. Siyempre, nag-engineering tayo. Pag hindi natin siya naturuan, nakakahiya naman, di ba? Ano ba naman to si sir? Kala ko matutulungan ako. Pareho lang para kami magkakamot ng ulo dito. So anyway, sabi ko sa kanya, ganito lang yan. Kunin mo yung bilog. Di may bilog. Mag-drawing ka ng isang line dito, tsaka isang line dito. In other words, chord. Kasi ang chord kasi, a line that is formed by 2 points within the circle. O yan, lesson yan ha. So gawa ka ng dalawang chord kahit saan dyan. Tapos yung haba ng chord na yon, hanapin mo yung gitna nun, tapos hanapin mo rin yung gitna ng isang chord na yon, at gumawa ka ng isang perpendicular line. Ano yung perpendicular line? Kunyari ito yung chord mo, line na 90 degrees. Hindi nakaganon, pero yung 90. Kumbaga, tinatawag nila sa karpintero, skwala. Gets nyo ba yung ibig sabihin? So, hanapin mo yung gitna ng chord na yon, at saka hanapin mo yung gitna ng isang chord, gumawa ka ng perpendicular line, kung saan magmi-meet yun ang gitna. Sabi sa akin, alam mo, sabi sa akin, hindi nga, sir. Nagduda pa. Sabi ko, gawa siya. Meron siyang skwala, ginawa na niya. May nagsalubong na ba yung perpendicular lines mo? Yes, sir. O sige, sukatin mo nga, tingnan mo kung equal yung radius. Alam niyo naman po yung radius, di ba? Yun yung line from the center of the circle to yung outer, yung circumference niya. Sinukas niya. Oo nga, sir, 35.5 millimeters ha. Tama kayo. Siyempre, sabi ko gano'n. Sabi ko, nung nakuha namin yung sentro, nagtatawanan kami, pati iba nagtatawanan kami, sabi. Mas mahirap pa nga yung mag-cut ng bilog kaysa ba't hindi mo ba nakuha yung center niyan? Di ba pag magka-cut ka ng bilog, gagamitan mo rin ng compass. Di ba? Bakit ba hindi mo mahanap? Kasi sir, sini-NC lang nito yung bilog daw. Sini-NC lang kasi niya, kumbaga parang kinat niya sa machine. Kaya hindi mahanap yung center kasi nung ginawa yung circle, walang compass na ginamit. Kaya pala. Isa pa na namang common grace yun, di ba? Technology. Ano pa? Magbibigay pa ako. Yung sa calculus, si Carlos, yung isang beses, yung anak kong panganay, umuwi siya sa bahay, parang ang taas ng ngiti niya. Anak, parang masaya kang umuwi dito sa bahay ngayon. Oo, papa. Bakit ba? Kasi naka 100 ako sa calculus. Sabi niya ganun.
Tuwan-tuwa siya. Tapos hawak-hawak pa niya yung papel niya. Nakakatawa nga, para hindi college eh. Yes! Ganun siya. Yes, 100, parang ganun. Sabi ko, ano ba yan? Calculus, Papa. Sabi ko, paano ka nag-aral talaga ako ng mabuti dito, Papa eh. Sabi ko ganun. Bakit? Kasi wala akong maasahan sa mga classmates ko. Sabi niya ganun. Hindi raw siya tinuturuan kasi wala daw may turo sa kanya. Sabi niya, ewan ko nga ba, Papa? Yung mga classmate ko ngayon parang ayaw mag-aral. Natatawa na lang ako, sabi niya ganun. Buti naman hindi ka naging ganun sa kanila. Oo, Papa, kasi mahirap na parang ganun. So, tuwan-tuwa siya. Naisip ko, kita mo, daling-dali na siya sa calculus kasi nag-aaral siya. Pero imagine, yung tao na naka-imbento ng calculus nung wala pa yung calculus, di ba? Imagine, yan bang sa tingin nyo, yung calculus na yan, madidiscover niyan if it wasn't a gift from God? Di ba? Pinadala yan, wisdom yan ng Panginoon. Binigay niya. Pythagorean theorem. Alam niyo yung Pythagorean theorem? Sensya na kayo natutuwa kasi ako sa mga ganitong topic kasi dati, you know the Pythagorean theorem, di ba? Yung formula ni Pythagoras sa right triangle, di ba? Napakahalaga kasi niyan pag nagsasurvey ka. Di ba? Kunyari, hahanapin mo yung distansya nun, ay yung taas ng bundok na yun, pero merong tubig dito or may body of water na it is impossible to get the measurement. Pero dahil meron tayong mga theorems, mathematical solutions, makukuha mo yun just by mahanap mo lang kung ano yung height. Yung mga bagay ba na ganyan, di ba? These are all common grace that are given to us by God. Amen po ba? Last na lang. Sa medicine naman tayo. Sino dito ang nakakaalam dun sa gamot na penicillin? Alam niyo ang penicillin? Ano po ang penicillin? Penicillin is an antibiotic. Tama po ba? Alam niyo ba kung paano na-discover ang penicillin na antibiotic? Aksidente lang. Well, yun ang tingin ng mga ibang tao na aksidente lang ang pagkaka-discover niya. Excuse me po. Pero, ang penicillin po ay na-discover ni Alexander Fleming. Kilala niyo po ba si Alexander Fleming? Anyway, si Alexander Fleming ay isa siyang professor ng bacteriology. Okay, isang araw, nag-decide siya na magbakasyon muna to take a long weekend, siguro 2 weeks, ganyan. Iniwan niya muna yung laboratory niya. So, bacteriologist siya, iniwan niya muna yung laboratory niya. Nang pagbalik niya, napansin niya yung mga gamit niya kasi although magaling na scientist si Alexander Fleming, medyo burara siya sa gamit niya eh. So yung mga test tubes niya, mga nakakalat lang, yung mga Petri dishes. So pagbalik niya dun sa lab niya, napansin niya yung mga Petri dishes niya, tinubuan ng fungus. Tinubuan ng molds, di ba? Pero there was something profound dun sa kanyang na-observe. Kasi yung ibang mga Petri dishes, may spot doon na hindi talaga siya tinubuan ng fungus. So, ewan ko, parang napagtripan lang niyang gawa ng paper. Uy, bakit walang walang molds dito sa part ng Petri dish na to? So, ginawa niya, inobserbahan niya, gumawa siya ng paper. Para saan? Di ko rin alam. Pero naobserbahan ko di gawin ko. Nung inobserbahan niya yung phenomenon na yun, napansin niya na there's a certain kind of bacteria or a certain kind of fungus or mold that is releasing a chemical called penicillium. Or hindi pa siyempre penicillium ang tawag doon, pero tinawag niyang penicillium. Ano yung penicillium? Anong ginagawa niya? Yung penicillium na yun na nire-release nitong bacteria na to, pagka nag-touch siya dun sa cell wall nung katabing bakterya, natutunaw. Natutunaw yung cell wall niya hanggang sa magbe-breakdown na siya. So, yun yung na-discover niya. So, okay, nagawa niya yung paper, yun yung discovery, nilagay na sa archives. Amen? And then, 10 years forward, nagkaroon pumutok yung World War II. Okay? And then, yung mga British soldiers, nagkakamatayan na sila. Namamatay sila dahil nai-infect yung kanilang mga sugat sa war.
Sabi nung presidente ng or ng research group ng Britain, maghanap kayo ng mag-research kayo ng para ma-stop tong bacteria, di ba? So itong British scientist, nakita nila yung paper ni Alexander Fleming after 10 years. So nung nakita nila, ito yung hinahanap natin. Di ba? So, nung nakita nila yung paper na yun, they were able to, what? To make something, an antibiotic, di ba? To fight yung mga infections. And yun na, simula na doon, umano na siya, lumaganap na siya, nagkaroon na siya ng mga developments, nagkaroon na ng mga further developments dun sa gamot na yon na tinawag na natin ngayong penicillin. Imagine mga kapatid, pagka ngayon wala kang antibiotic, anong gagawin natin, di ba? Di ba? Ngayon sobrang ang antibiotic ngayon parang paracetamol na lang. Di ba? Pagka inubo yung bata, nagkaroon ng tonsillitis, anong hanapin natin? Antibiotic. Di ba? Kasi pag walang antibiotic, nagkaroon ng tonsillitis, anong mangyayari? Pwedeng bumaba sa puso yun. Alam niyo po ba yun? Naku, pagka nagkaroon kayo ng tonsillitis, gamutin niyo kaagad. Kasi pwedeng maging rheumatic heart disease ang tonsillitis pag hindi niyo po ginamot yan. Kasi pag dito yan, yung bacteria, malapit na yan sa puso kapatid. So pag hindi niyo tinreat ang tonsillitis, rheumatic heart disease ang tatama sa inyo dyan. So yun, sabi pa dun sa nabasa ko dun sa world's top 10 discoveries kasama ang penicillin. Yun yung pinaka greatest discovery that was discovered by accident. Okay, di ba? So, pag tinignan natin po ito, di ba, akala natin aksidente lang na nangyari. Pero kung tutuusin, it's God's hand. It's God that is moving, di ba? Ito yung mga common graces that we often overlook, we take for granted, di ba? Kasi masyado siyang common, tinitingnan natin, hindi naman to God's intervention, di ba? Pero, in reality, kapatid, gift to mula sa Panginoon. Ang iniisip lang natin kasi, masyadong nakaset yung isip natin sa Old Testament na intervention ni God na may lalabas na kidlat or may lalabas na apoy, I don't know, magsasalita yung duck, or di ba yung parang mga ganun, di ba? So hindi po ganun, di ba? So yan. Ano pa? Ano pa po? Meron pa. Nasabi ko kanina, one thing that separates us humans from all God's creation is our ability to share our thoughts and ideas, make hypothetical statements. We are given the gift of communication. Diba? While common grace is a good thing and that every single gift that God gives us can be used for good reasons, meron ding it can also be used for bad reasons. Okay? Example, let's take for example, yung dynamite. Nung na-invento yung dynamite, ang purpose talaga ng dynamite is for agriculture. It was used to break down hard soil. Diba? Kasi pag magtatanim ka, tapos matigas yung lupa, mahirap magtanim. Pero nung nalaman ng military yan, ginamit nila yung dynamite for destruction. And dynamite is considered to be as one of the most effective ways to kill people or destroy structures, diba? Yung dynamite. But it was not intended for that use, but it was used for that purpose. Diba? Sino dito nakapanood na ng Oppenheimer? Yan, si Robert napanood na niyan. Hindi pa? Hindi ka na yata nagne-Netflix, bro. Si Oppenheimer naman, siya naman yung nakaimbento ng nuclear bomb. Di ba? Si Charles, napanood yan. At isa pa dito, yung communication din. Di ba? Isa rin yun sa, I would call, a double-edged sword. Why? Sabi sa Proverbs 12:18, okay? There is, sabi sa Proverbs 12:18, there is one whose rash words are like sword thrusts. But the tongue of the wise brings healing. So ano daw sinabi? Ang words daw natin can be cause of destruction or can hurt others. And at the same way, it can also edify
others or bring healing to others. That's why, mga kapatid, we should be careful with our words because it has the power to destroy. Let us make sure that we use words that build up our brothers and sisters, di ba? Build up our family or edify, di ba? And friends, our brothers and sisters. Ito alam mo kung paano ko nasabi na common grace ang communication, ang language, because long before the book of Proverbs, si Buddha, kilala niyo ba si Buddha? Yung Buddhism, di ba? Sabi ni Buddha, words have the power to destroy and heal. So, na-receive din niya yung common grace na yan. Na about the words. Pwedeng sabihin. And the Buddhism, yung si Buddha, it is way before Proverbs. Bago pa masulat ang book na Proverbs. Baka sabihin, baka naman yung Proverbs yung kumopya doon sa kay Buddha. Hindi, because they never communicated. But magugulat ka, even si Confucius, mayroon sariling version niyan. Si Muhammad, mayroong sariling version niyan. So it is clear that it shows that it is a common grace, di ba? Na we have to be careful with our words. Di ba? Now, ngayon, sinabi ko sa inyo that we be careful with our words. We should only use words that edify or build up other people. Paano naman, kapatid? Kung ikaw naman yung sinabihan ng masama, paano naman kung ikaw naman yung ininsulto? As Christians, what do you do? Diba, iba sa atin pag sinabihan tayo. Laki ng ilong mo. Parang gigil na gigil ka, diba? Parang, ikaw nga, naubos na yung buhok mo. Parang ganun, di ba? Parang gigil na gigil ka na para bang pagka hindi ka nakapagsabi sa kanya, parang hindi ka makatulog. Dapat kasi sinabi ko sa kanya yun eh. Kasi hindi ka na makatulog, di ba? Parang ganun, parang gigil na gigil ka. But, anong sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9? Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9, don't be hateful and insult people just because they are hateful and they insult you. Yun ang sabi. Instead, treat everyone with kindness. You are God's chosen ones, and He will bless you, kapatid. That is the Christian way to respond to things like that. Pag ininsulto ka, huwag kang gumandi. But instead, show kindness, di ba? Give words of encouragement. Give words, or wag mo na lang sigurong pansinin, di ba? Be kind instead, because that is what's expected of us, children of God. Amen? Okay, so God gives us with common grace, which help us in our everyday lives, and He is not limited to miraculous interventions, di ba? Pero kapatid, did that answer why God remains hidden? Hindi pa rin. Okay, hindi pa rin natin. Tagal-tagal ko nang nagsasalita dito. No? Pero at least, nasabi ko sa inyo na pag hindi natin nafe-feel ang presensya ng Panginoon, He still gifts us with common grace. But up till now, hindi pa rin natin nasasagot. No? Okay. Here's a fact, di ba? Did you know, mga kapatid, that for every person that gets born again, lalo na sa generation na to, 3 persons abandon their faith. Wow. Anong nangyari doon, di ba? Kala ko ba malapit na dumating ang Panginoon? Bakit kaya for every person that gets born again, 3 persons abandon their faith? Baka imbes na rumadami tayo, lalong kumukonti yung naniniwala sa salita ng Diyos. Di ba parang nakaka-disturb yata yun? This is probably due to 2 reasons, okay? Number 1, something big happened in their life and they didn't see God in the time they needed Him most. That's number 1. Number 2, a lot of small disappointments that accumulated and led them to believe that God doesn't care about them. Nakuha niyo po ba yun? So, nangyayari yun, di ba? Una, merong isang malaking nangyari sa buhay nila. Ano kunyari yun? May namatay silang loved one or
Yung anak nila nagkasakit or something like that. Which led them to think that God doesn't care. Number 2 naman is, maraming disappointments na, Lord, sabi mo, makukuha ko yung trabaho na yon. Lord, sabi mo, magiging first honor ako dito sa na to. Kasi nag-aral ako. Lord, sabi mo, makakabasa ako sa board exam. Pero hindi ako pumasa. So, a lot of small disappointments which accumulated to one believing that God doesn't care about them. Amen po ba? Anong gagawin natin as Christians pagka ganun napunta tayo sa ganong sitwasyon? Di ba? Next slide po tayo. I want to read this scripture, no? Hebrews 11, chapter 11, verse 16 says, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek them." Okay? So, ano daw ang nagpi-please sa Panginoon? What pleases God? It is your faith. Amen po ba? Do you have faith in God? Amen. When you receive Jesus as your personal Lord and Savior, natanim ang maliit na faith sa inyo, sa spirit mo. Amen. So, lahat tayo may faith if you receive the Lord Jesus Christ. There are times in the life of a Christian when God seems very hidden. Diba? If you have read Psalm 42, yung psalmist doon, he is aware that God is absent, di ba? And so, he yearns for God like a deer panting for a stream of water. Alam niyo po ba yung as the deer panted? Yan. Diyan nanggaling yun. Pero itong psalmist na to, sobrang sobrang merong close relationship, fellowship kay God yan. But there was a time in his life, dun sa Psalm 42, na he felt like God was absent, di ba? And he yearns for God like a deer panting for a stream of water. And ano pa nangyari? They went into battle and God was not with them and the enemy obliterated them. Ubos sila. Di ba? And I'm not just talking about typical na tao lang na hindi believer. This one had fellowship with God. This one had devotion. This one had a personal relationship with God. Pero bakit ganun pa rin ang nangyari, di ba? Sino pa? Job. Nabasa po natin yung Job, di ba? What happened to Job? He lost everything in an instant. Di ba? But what happened? He remained faithful until the end. Even Jesus himself, mga kapatid, nung nakabayubay siya sa cross, anong sabi niya? My God, why have you forsaken me? Sinabi niya yan. So, mga kapatid, di ba, anong point ko dito? Even heroes of faith, big names in the Bible who had great faith like Noah, like Ruth, like Joseph, and to name a few, di ba? And even Jesus himself went through periods where God was hidden from them. And today, this morning, I want to tell you, mga kapatid, it is okay to be in that place. It is okay to be in that place na parang feeling mo, absent si God. Di ba? Because this is where our faith is tested. This is where we start hoping. Di ba? Ano ang isang Kristiyano kung hindi natetest ang faith niya, hindi siya nag-hope, he will never mature. Di ba? What pleases God? It's your faith. Paano malalaki ang faith mo kung hindi natetest ang faith mo? Amen po ba? It is during these situations that we put our complete trust in God. Ito kasi yung nakikita ko na when Christians are in a tough situation, they pray and they ask God for His move. Di ba? Yun naman ang gusto natin, di ba? Then we expect for our prayers to materialize. Amen po ba? Sometimes we even have something in our mind already kung ano ba yung gusto kong answer sa prayer ko. Di ba? Yun yung expectation natin, di ba? And there's nothing wrong with that because Mark 11:24 says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." But kapatid, believe
believe that you have received it. There is no problem in asking. The problem is in the believing. Amen? Most Christians lose faith when their prayers are not answered or not yet answered, and they grow weary when their expectations are not met. Amen po ba? They doubt and they end up getting disappointed in God. Pero mga kapatid, God doesn't move like that. Di ba? His ways are not your ways, kapatid. Amen? Wag po nating ilagay si God sa isang kahon. Di ba? Because He thinks differently from us. Di ba? Yung wisdom niya, parang alikabok lang yung wisdom natin, di ba? So ano po ang kailangan natin gawin? We just have to trust Him. We should grow our faith. Amen po ba? I believe, mga kapatid, pagka napupunta tayo sa mga sitwasyon na ganito, nagkakaroon tayo ng pagsubok, nagkakaroon tayo ng mga struggles, tapos parang feeling natin walang sagot ang Panginoon. I believe that in God's wisdom, mga kapatid, He is setting us up to receive the answers to our prayers, provided that you will rely on your faith in Him. Hindi ko yan sa'yo ibibigay agad. Kasi pag binigay ko sa'yo kaagad yan, you will not hope anymore. You will not have faith anymore. Diba? Gusto niya, God wants you to work your faith so that you can get that answer to your prayer. Amen po ba? You need to work your faith, kapatid. God is pleased when He knows He has your heart through faith. Diba? And not through an observable materialistic conclusion that we want. Masaya ka lang kasi nakuha mo na yung prayer mo, diba? Ayaw ni Lord yun. Mas napiplease siya sa'yo when you stay in your faith, when you grow in faith for that answer that you've been asking for. Diba? Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? God is looking for faith partners, di ba? Nung ginawa ni God si Adam and Eve para alagaan yung Garden of Eden. Don't you think God can do that by Himself? Na alagaan yung Garden of Eden? Siya nga nag-create ng Garden of Eden para sa bakit kailangan ko kayo na para i-maintain yung Garden of Eden? Hindi niya kailangan, but why did He still because He wants faith partners. He wants to be glorified. He wants to be pleased by this Adam and Eve's faith. Because this is the only thing that pleases God, your faith in Him. Nakuha niyo po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. No? Let me give you another truth to assure you that you can rely on God. No? Pagka may nag-struggle ka. Ito. Next slide. Yan. God loves us. Yan po ba? Do you believe that God loves you? Amen. Are you assured that God loves you? Amen. O, paano mo nasabi? Okay. Ano pa? I'm here kasi hindi ka... Ano pa? Because Jesus died for your sins. Ano pa ba ang hindi ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos? Ibinigay niya na nga yung anak niya para mamatay, para kunin yung sin mo. At mapako sa Kalbaryo, di ba? Sa krus ng Kalbaryo. Ano pa bang hindi ko pwedeng hindi ko ibibigay sa iyo? Di ba? And he did not just die from some kind of death. It was a gruesome death. A gruesome death where the Father cannot look at His Son. Hindi kita matignan dahil lahat ng kasalanan nasa iyo na. And God cannot stand the presence of evil. God cannot stand the presence of sin. But He chose to do that. Why? He chose to give His Son to suffer that kind of death na hindi niya matignan-tignan dahil naririmarim siya dun sa karimari-marim na kasalanan tao. Why? Because He loves you. God yun, Ikaw, creation ka nga lang, but He was willing to give His only Son for you. So don't tell me na nagka-cancer ako, namatay yung ganito ko, hindi ako mahal ng Panginoon. Huwag nating ikahon ang God. Huwag natin ikahon si God na ganito. Remember,
His ways are not your ways. His mind is far above your mind. Amen po ba? So what is our assurance that God is mindful to us again and He listens to us? Because He gave His Son to die for our sins. But ang ito na naman ang problema. We all tend to be materialistic. Hindi na tayo titigil hanggat hindi natin nakikita yung resulta o yung kasagutan sa ating prayer. So we could quickly say that God loves us. So kung kayo, tatanungin ko ngayon, di ba? Love ka ba ni God? Sasabihin mo, yes. Why? Because I have a good job. Di ba? We are financially secure. Yung mga anak ko healthy. Our family is healthy. And we are blessed with a lot of friends. Di ba? But what if it's the opposite of all this? Di ba? Is it fair to say that God's love is contingent to our financial status or our health condition or the health of our loved ones who have diabetes, who have cancer, who had stroke? No. Because why? I have family who I deeply love who died from diabetes. Diba? Who suffered cancer, who died from cancer. Diba? Who suffered stroke. Pero hindi ko, I'm very sure that God still loves me, di ba? Amen po ba? It is not right to think that if something bad happens to you, God does not love you anymore. Sabi sa Romans 8:38, we are all conquerors, di ba? But for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Although we are conquerors, we are also considered as sheep to be slaughtered. Di ba? But continuing with that verse, in verse 37, it says, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. Amen ba? Paul, who wrote this, a book, was very convinced that even death could not separate us from the love of God. So, I want you, mga kapatid, isipin po natin to. When we go home, i-meditate po natin to na kahit anumang circumstances ang pinagdadaanan mo sa buhay, nothing can separate you from the love of God. Nothing. Even death cannot separate you from the love of God. Amen po ba? And come to think of it, ikaw naman kapatid, eternal being ka eh. Di ba? Lahat naman tayo dadaan, mapupunta doon sa day na we all dread, that we will die. Amen po ba? But I'm telling you kapatid, life in this world is too short compared to the eternal life that is after this. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na may eternal life after this? Di ba? So sobrang kung ikukumpara mo yung buhay natin sa mundong ito, dun sa eternal life, pagkatapos nito, parang yung buhay natin dito sa mundo, parang dighay lang eh. Parang gumanong ka lang, di ba? Tapos na kung kumpara dun sa eternity. But still, our life here on earth is still invaluable. Why? Because this is the only time we can share the Word of God to other people. Di ba? We should, that is why our time here on earth, ano na ba ang life expectancy ngayon? Dati 70 plus, 80 plus, ngayon ano na? 60 na lang. Ilang taon na ako ngayon? Magpo-45 na ako, ibig sabihin 15 years na lang sa average, parang ganun na lang yung Can you just imagine how short our life is? Di ba? Tignan mo lang yung mga bata noon na na naglalaro doon sa labas ng bahay nyo. Mga binata na ngayon. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Dati wala ka namang puting buhok. Pero ngayon may mga puting buhok ka na. Pati buhok mo sa ilong puti na rin. Di ba?
What am I saying, di ba? These changes, they come so fast. Parang, bakit ganito na, di ba? Ang bilis lang ng panahon, mga kapatid. Di ba? That's why, use your time wisely. Let's win souls. Because although life is short and there is eternal life after this, winning souls is only possible while we're living here on this earth. Okay? Hindi mo na yun magagawa. Pag natapos na ang buhay mo dito sa mundo, hindi mo na magagawang mag-share ng good news. Diba? Hindi mo na magagawa yun. We should invest on things that are eternal. Diba? Ngayong nabubuhay ka, diba? Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Be filled with God's wisdom, diba? Ano pa? Spend time with your family. Di ba? Huwag yung puro ka na lang trabaho, puro na lang pag-accumulate ang wealth ng ginagawa mo, pero wala ka namang time sa mga anak mo para turuan sila. Di ba? Kaya tuloy, yung mga anak mo, pagka medyo nahirapan sa isang bagay, sumusuko na agad. Bakit? Because as a father, kunyari ikaw, ang inatupag mo lang magtrabaho, mag-accumulate ng wealth. Wala ka man lang time para sa mga anak mo. Hindi mo man lang alam na may girlfriend na pala yung panganay mo. May boyfriend na pala yung panganay mo, di ba? Wala ka kasing alam sa buhay nila, di ba? And bilang magulang, masakit yun, di ba? Na yung mga anak mo, lumalaki na, wala ka man lang na-impart, wala ka man lang legacy, di ba? Na na-impart sa kanila. And that, my brothers and sisters, is in my opinion, di ba? We should focus, we should spend our time doing those kinds of stuff. Lalo pa ngayon na, di ba? I believe malapit nang dumating ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Okay. So ano pa? You find your purpose in life. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, di ba? Sabi ni Rick Warren, baliwala ang nabuhay ka sa mundong ito. Kung nabuhay ka lang, namatay ka na hindi mo man lang nahanap yung purpose mo sa buhay. Kung bakit ba, anong rason, ba't ka nabuhay? Diba? Kung hindi mo nahanap yon, namatay ka na't lahat. Ang lungkot naman ng buhay mo, kapatid. Diba? Nabuhay ka pero hindi mo nagawa iyong purpose. So, paano mo ba mahanap yung purpose mo? You need to have an intimate relationship with God so that He can tell you kung ano yung purpose mo. And once nakuha mo na yung purpose mo na yan, gawin mo na. Huwag mo nang tigilan. Amen? Ganon tayo dapat mabuhay, mga kapatid. So in closing, di ba? Anong oras na ba? Mag-11 na, sakto lang po. In closing, ang masasabi ko lang, God really never left us, di ba? He did not abandon us. In fact, I hope that after hearing this message, na-assure kayo na mahal kayo ng Panginoon and that He will never leave you. Kaya lang, mga kapatid, you need to grow your faith. You need to trust God. Diba? Huwag natin siyang ikahon, diba? Huwag nating isipin na yung ways niya pareho sa atin because His ways are higher than our ways. Amen po ba? And in closing, meron lang akong isa, no? Mula nung nagsimula ako hanggang sa matapos, I was talking about yung absence ni God, no? Ng isang believer na feeling niya absent pa rin si God. Pero, kung hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot yung tanong mo na bakit parang hindi ko nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, siguro dapat examine mo na yung sarili mo. Okay? Anong ibig kong sabihin? Maybe, kapatid, you are living in sin. Okay? We all know that sin separates us from God. Baka naman akala mo, hindi kasi siya sagot ng Panginoon yung panalangin ko, pero meron ako kasing ginagawang kabulastugan sa buhay ko. Nang bababae ako, nagsusugal ako, nagsisinungaling ako. Kapatid, ibang storya yun. Di ba? Ibang storya na po yun, hindi na po. Ang issue na po is puso mo. Ang issue na po is sin separating you from God. Di ba? But you know what, mga kapatid? Kahit na ganyan, kung ikaw man yan, di ba? And I hope wala na sa atin dito na nagli-live in sin, no? You know what? God is still very gracious to you. God is still very gracious to you. He still chose to love you kahit na alam niya na sinner ka.
Di ba? Amen po ba? But talaga, when you live in sin, hindi mo talaga maiwasang ma-persecute ka. Why? Because we all live in a fallen world. Di ba? Nung sinabi ni Pastor Mabel, paano mo masasabi na mahal ka ng Panginoon? Sinabi niya, dahil nandito pa ako. Which is absolutely right, mga kapatid. Dahil sa fallen world na ito, sa mga nangyayari sa paligid mo, kapatid, pag buhay ka pa, ibig sabihin nun, may protection pa ang Panginoong Diyos sa'yo. Because we live in a fallen world. Even that body, yung katawan mo, corrupted na yan. Kita mo, parang bumababa na yung ano mo, di ba? Parang nagkakaroon ka na ng mga kulubot sa mukha, di ba? Kasi corrupted state na yung ating katawan, di ba? Ngayon, God is still very gracious to you. Kung hanggang ngayon, you are living under sin, tapos wala pa ring bad na nangyari sa'yo. Kapatid, let me tell you, pagka may ginawa kang masama and you chose to live in sin, hindi ka naman pinapunish ni God eh. Kaya wag na natin isipin yung notion na, wow, wag mong gawin yan, masama yan, paparusahan ka ni Jesus or paparusahan ka ni God. No. You know why we suffer when we live in sin? Because lumalabas tayo sa protection ng ating Panginoon. And if we know that we live in a fallen world, ibig sabihin, subject ka sa terrorism, subject ka sa lies, subject ka sa kung anong mga elemento ng bagay dito sa mundong ito. God doesn't have to harm you to be punished. Lumabas ka lang sa protection niya, mamamatay ka na. I'm telling you, mga kapatid. That's why, mga kapatid, if you're still living under sin right now, kapatid, you have to repent. You have to change your ways. Amen po ba? And hindi lang sin. Maybe you have unforgiveness, di ba? Meron kang unforgiveness sa kapamilya mo or kasama mo sa anak mo or sa nanay mo, di ba? You have to let that go. Di ba? Amen po ba?